Good morning! Ang topic ko ngayon ay tungkol sa talbos ng kamote na gusto nating itanim na galing sa kamote talaga sa dito. Lalo na dito sa abroad na mahirap maghanap ng talbos ng kamote. So ito ang gagawin natin kung ano ba talaga ang pipiliin natin na kamote kung bibili tayo sa grocery. Malilito ka doon kasi ang daming mga kamote doon at hindi mo alam kung ano ba talaga ang shape na pipiliin mo, kung maganda ba yun o okay ba yun siya. So ngayon ipakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang bibilhin ninyo na kamote. Kung bibili kayo sa grocery, ang hahanapin ninyo na kamote ay yung hindi siya wrinkles, hindi siya old tingnan, tapos malusog siya, malaki, at isa sa lahat yung wala siyang sugat, walang mga scratch sa mga skin, yun ang pipiliin natin. At ang pinakamahalaga ay huwag niyong piliin ang kamote na payat, yung ganito walang masyadong lalabas dito na mga shoots na itanim mo. Ang pipiliin natin, diretsuhin ko na lang, yung malaki na kamote, yung malusog. Ito ang pipiliin ninyo. Ganito ang shape niya. Yun. Malaki siya, mataba. Tapos, makinis, wala siyang mga sugat-sugat, malusog siya tingnan, at maraming lumalabas na mga stem dito, mga shoots. Yun ang itanim natin. Ganito talaga ang shape niya na pipiliin ninyo. Kasi maraming kamote doon at hindi nyo makuha kung minsan malilito kayo kung ano ba talaga ang maganda na kamote na pipiliin. Ipakita ko sa inyo, ito mga mataba siya. Yun, bilog na mataba. Yun, ito ang pipiliin ninyo kung soak kayo ng kamote para magkaroon tayo ng talbos at itanim natin sa garden. Mas lalong maganda kung makakita ka ng kamote na mayroon na siyang sign na may lumalabas na mga kunting dahon dito sa ibabaw. So hindi ka na malilito kung saan ba talaga na point ang isok mo kasi may lumalabas minsan na mga kunting, mga maliit na mga dahon. Ganito ang hitsura pag may lumalabas sa kamote. Yun, mga maliit, mga ganito. Makita mo yan doon sa kamote. Mas maganda makakita ka ng mga ganun. Thank you for watching. Bye!